Hello, what is up mga ka-SM? It's me, Sidsi, kung hindi mo pa ako kilala. So ito nga, continuation tayo ng biyahe natin paakyat ng Pililya. Since na 1 year na nga si NMAX. So yung sa sinabi ko sa last video ko about sa dragging. First 3 months ko pa lang ng paggamit kay NMAX ko is na naramdaman ko na kaagad yung dragging. Kasi kapag naka-idle ako, ramdam ko talaga yung vibration. Inisip ko nung una kasi malakas nga si NMAX. Inisip ko na baka normal lang siya. Pero habang tumatagal is palakas ng palakas yung vibration niya. Kasi may kita mo naman yun kapag nakalagay yung cellphone mo tulad ngayon. May kita mo na nanginginig. Sobra yung vibration niya. So yun nga, dito sa mekaniko ko dito sa Yamaha Tambo, Parañaque. Yun, inoperan ako ni Sir Wilbert ng baka gusto kong magpa-regroove. So yun nga hinahanap ko, regroove. Sabi ko kung yun ba yung magiging solusyon sa vibration o sa dragging na nararamdaman ko sa paggamit kay NMAX. So yun nga, nang na-regroove na is lumakas talaga yung hatak. Talagang base experience, talagang may additional na lakas o kapit na mararamdaman mo. Tapos about naman sa vibration is nabawasan lang pero hindi naman totally nawala. So yun lang, ma-share ko lang sa inyo guys. So ito shoutout kay kapatid na Louis sa pagsama sa atin dito sa pag-akyat. Kumbaga birthday ride ni NMAX. Ayan. Baga 1 taon na si NMAX pero wala pa ako napipiling pangalan para sa kanya. Siyempre kapag mahal natin o iniingatan natin ang mga bagay o gamit natin, binibigyan natin ng pangalan, di ba? So baka pangalaan ako siya ngayon ng Yusuke. Since na kakalabas lang ng animation dito sa Netflix, yung which is Ghost Fighter. Yan. Pangalan natin siyang Yusuke since na idol naman talaga natin si Yusuke Urameshi. Ayan. So ito sa baba sa baba maaraw. Pero yun nga, nauna na yung pagulan. Pero nung pag-akit namin dito, na-experience na namin yung pagulan. Nakikita niyo yung elevation guys, di ba? Iba talaga yung klima kapag mataas. Pero dito naman, although na basa yung lupa, is hindi naman tayo nakaka-experience ng sliding pagdating sa gulong natin. Ang pinagtataka ko lang dito sa gulong ko, parang sa 1 taon na paggamit ko, mahigit 1 taon ko na paggamit kay NMAX, parang 2 beses lang yata ako nagbawas o nagdagdag ng hangin. Kasi yun nga, ang inisip ko kapag masyadong mataas yung PSI ng gulong mo is matigas. Syempre yung kaldag na mararamdaman mo is talagang babalik sa'yo. Lalo na kapag ang gamit mo yung bawa sa stock ni NMAX. Kung ano yung lalim na lubak, ganun din yung lalim na ibibigay ng rebound sa'yo. So ito nga, sakto lang yung gulong natin, nasa lang naman tayo, nasa 20, I think 28 yata yung unahan, tapos 30 yung likod. Hindi ko nakalimutan ko na kung ano yung natin yung default. Basta pagkakala ko 32, 36 yata sa naaalala ko, kasi may speaker naman siya sa ilalim. Saka mas maraming patungkol sa vlog ko is about suspensions, no? Nakailang suspension tayo from stock, nag KYB tayo, sinubukan natin yung KYB. So parang reviews na lang ng mga vlog natin to, mga recap na lang. So una nating nagpalit tayo ng suspension, rear suspension, KYB. Ang na-experience naman natin kay KYB, yun nga, masyadong maganda yung play. Pero habang tumatagal kasi, parang wala siyang tigas kumbaga malambot siya. Talagang mararamdaman mo yung dinuduyang ka. Lalo na kapag nadadaan ka sa mga mahams o kaya dyan sa Roas Boulevard. Kasi nang binili ko siya is nagki-therapy pa ako from Parañaque to Manila. So nadadaan ako talaga yung Roas Boulevard na may mga uneven pavements o yung mga patsi-patsi sa daan. So hindi naman nakakahilo, pero yun nga,
ma-play. Kung i-describe ko si KYB, ma-play, saka ma-forma. Yun nga lang, one time na hindi ko nakita, no, surprising yung lalim ng lubak doon sa Roas Boulevard. Ang nangyari is talagang lumubog yung gulong ko sa likod. Talagang tumukod, sumayad siya. Nabasag yung kinakapitan ng mud flap ko sa likod. So doon ko na isip-isip na mas kailangan ko ng magandang play, pero mas stiff yung spring, mas matigas. Kasi nga yun nga si KYB is nalalambutan ako. Kaya nga yung play niya is ganun na lang siya mag-play. So yun na nga, bumili tayo ng YSS DTG. Yung YSS na to is walang baso. Pero ang maganda dito, kahit na wala siyang baso, is maporma pa rin naman. Ang pinili ko yung kulay red. Yan. Ang na-experience ko naman sa YSS DTG is yun nga, yung stiffness niya. Kapag ka nadadaan ka naman sa humps, mararamdaman mo na hindi ka lumulubog. Kaso nga lang, ang pakiramdam mo is yung stiffness nga niya. Hindi ka nga lulubog, kaso nga lang makaldag siya. Kumbaga kung ilang humps yung dadaanan mo isa dalawang humps sa sunod, kumbaga mabagal yung pag rebound niya. Kumbaga dahil sa stiff nga siya, mabilis yung pag-rebound niya. Kung dalawang humps yung nadaanan mo, hindi kagad nakakabalik ka agad siya. Kumbaga hindi niya sinasalo yung lubak. Dapat kahit papaano maglalaro yung shock. Diba? Dapat meron niyang delay sa pagbaba, hindi siya kaagad babalik sa pagtaas. Kumbaga wala kasi siyang rebound eh. Ang YSS DTG is ang na-adjust lang sa kanya is yung preload lang talaga, yung soft to hard, tapos hard to soft. Pero para sa akin sa YSS DTG ako tumagal kasi yun nga, hindi ko naramdaman sa kanya yung sobrang duyan compare kay KYB. Saka based on my own opinion, si KYB is fit talaga sa Aerox. Kasi yung naging buyer natin ng Aerox is shoutout kay SG Godoy. Siya yung bumili ng KYB natin, KYB V3 na rear shock suspension. Is bagay talaga sa Aerox talaga. Hindi ko lang madedetalyado yung yung height niya, pero same naman sila na 305 mm, which is yung size nga ng stock ni NMAX V2. Pero yun nga, mas fit talaga siya sa Aerox. Pero meron namang that time kasi na bumibili ako ng KYB, wala yung may sinasabi kasi sila na Indonesian yata yung KYB V3. Ewan ko lang, not sure ako. Pero meron kasi nabibili nun yung adjuster. Kasi pag binili mo siya sa ibang bansa, yung nakalagay na stock sa kanya is yung may KYB talaga na brand na may adjuster. Ayun, yun ang hindi natin wala kasing available that time sa marketplace. Kaya ang binili natin yung KYB V3 na walang adjuster. Yun. So ayun, moving on na tayo. Going back sa YSS DTG, ang nagbigay sa akin ng yun nga, yung stiffness na hinahanap ko. Yun nga lang, kapag nadadaan ka sa sunod-sunod na humps o kaya yun nga, mga uneven pavements, is grabe yung ibabalik sa'yo. Kumbaga dahil nga stiff siya, yung rebound niya ay wala siyang rebound. Kumbaga kung ano yung lubak na dinaanan mo, kaya yung humps na dinaanan mo, ganun din niya ibabalik yung impact sa'yo. Pero overall, masasabi ko decent naman yung ibibigay niyang experience sa'yo. Kasi since na hindi siya ganun ka-play, tapos stiff nga siya, hindi ka sasagad kahit na may angkas ka pa. Pero syempre, lahat naman ng bagay, yung shock, sa una lang naman matigas yan. Pero sa pang-araw-araw mo na ginagamit, mararamdaman mo rin na lalambot din siya. So ito nga pala, pumitik si NMAX, si Waze. Yan, niligaw kami. Kaya nagulat yung kapatid ko bakit bigla akong binusinaan ko siya. Tapos sabi ko, parang di naman pililya to .
Pero yung tinuturo ni Waze, ayan, pumitik si Waze. Ayan o, kung, ayan. So, yun, kinat ko na yung part na yun kasi niligaw nga tayo ni Waze. Ayun, going back tayo. Yun nga, niligaw tayo ni Waze. Pumitik na naman si Waze kasi yung signal dito sa Rizal, mas malakas si Globe. Ayan, kasi buti na lang dual SIM tayo. Ayan. Pumitik si Waze. Naligaw na naman si Waze. Yan talaga trip ni Waze eh. Pero hindi naman palagi. Minsan lang, saka given na nasa mata sa lugar tayo kasi pahirapan ng signal. Ayan. So, ang sarap ng daan talaga dito guys. Mapapractice ka talaga. Lalo na sa Rizal yan. Mapapractice ka dito ng mga banking. O kaya syempre long ride, diba? So, ito, papunta na talaga kami doon sa tamang daan. Kasi ito si Waze kasi ang hilig man ligaw. Baga, pangalawang akyat ko na si Waze talaga pumipitik eh. So, ayun na nga. Sa YSS DTG naman, bibigyan kanya ng decent, tapos stiff, hindi siya tumutukod. Yun ang maganda kay YSS DTG. Ngayon, dahil nakapamasko ko since last December yun eh, binili ko si RCB VD series. Kumbaga, sabi ko, kung mag-upgrade ako hanggang dito na lang talaga ako kasi almost 10k yung price niya. So ito, sa tamang lugar na tayo. Ang nangyari pala dito, guys, lumagpas kami dito eh, ng daan. So nanibago din ako kasi nang umakyat kami, hindi kami pumasok dati dito eh, kumbaga doon lang kami sa bungad. Pero ito talagang meron palang pwede palang pumasok, umakyat pa papunta dun sa Pililia Windmill Farm. So ito nga, so kasi yung topic nga natin is about sa mga upgrade natin ng rear shock. So kay RCB VD series naman, which is 10k mahigit yung price, talagang bibigyan ka ng forma, bibigyan ka niya ng very very decent play ng shock kasi adjustable siya eh. Adjustable siya sa tatlo, yung preload, compression, and rebound. So na-adjust siya. So sa madaling salita, bibigyan ka niya ng sakit sa utak. Hindi. Kumbaga, mag-e-effort ka lang talaga na magpapalit-palit, mag-adjust ng preload, compression, saka rebound. Lalo na kapag may angkas ka, tapos biglang wala, tapos meron, tapos wala uli. Kumbaga, pabalik-balik ka lang ng adjustment. Yun ang kumbaga kapalit ng forma kasi na-adjust siya sa tatlong aspeto. Kapalit naman doon yung kailangan masipag ka na magpalit-palit ng settings. So ito, yung pag-akit namin guys, i-share ko na lang sa inyo yung kasi meron akong separate video nito mismo, yung naglalakad na kami sa Windmill Farm dito sa Pililia. So ito kasi yung way namin paakyat. Shinare ko lang sa inyo kasi ang tagal ko nang di na-upload to eh. Nagtatampo na si kapatid na Louie yan. Talagang wala kasi tayong editor since na tayo lang talaga ang nag-edit ng content natin. Pero ito latest pa naman to. Kumbaga last August tong akyat namin. Nakikita niyo yung daan, 'di ba, ginagawa. So ito kasi wala pa to dati eh. Kumbaga makikita mo yung sa highway lang na windmill. Pero ito talaga mas lumapit kami. Yan, tatanong kami kung saan ba. Pero pwede pa daw lumapit. Yan. Ito mga to kahit abutan mo lang siguro ng mga 20 yan, 'di ba? Syempre para may magbabantay na rin sa motor mo. So ito yung parking sa kanan guys. Tapos yung way naman papuntang Pililia, yung mas malapit mong makikita yung mga windmill is sa left. Yan, so diyan kami magpa-park. Ayan, di ba? Talagang umulan lang talaga dito sa taas. Baka nauna ng umulan dito kasi nasa baba kami maaraw. So ito quick lang ng recap natin sa mga rear shock na ginamit natin guys, sa mga upgrade natin ng rear shock. Pero sa makikita nyo dito sa motor ko is yun nga, balik stock tayo.